Unang-una, kahit bumili ka sa magagaling na mag-iibon, huwag mong isipin na ipoproduce niyan ay magaling. Manggagaling yan sa'yo kung paano mo hawakan. Yan ang hindi nabibili nga pala. Yung galing ng fancier, kung paano. Ang maiging gawin mo, tanong mo na kaagad kung paano gamitin. Huwag kang magpapadala sa buladas. Kasi, sabi nga nila, ang linyada, minsan naiisip na lang. Pero ang resulta, hindi mo kayang baguhin. Tignan mo yung mga resulta ng mga fancier. Hindi nila kayang lokohin mo. Katulad ng pagdating ng ording, sinabi yung mga laging nananalo. Doon ka mag-base. Ang mapapayo ko lang sa mga bagong fancier, focus lang kayo sa game. Tandaan nyo lagi yung katagang pigeon racing, pigeon sport. Pigeon racing, kalapati lang ang naglalaban, nagkakaroon. Pigeon sport, ibig sabihin, sport dapat tayo. Whatever kung anong mangyari sa race natin, kung anong result, be sport. Laro lang. Unang-una, wag mong papasok sa isip mo sugal. As bilang fancier. Kasi pag ang pumasok sa utak mo sugal, ang hirap manalo. Totoo yun. Enjoy mo yung laro mo. Parang basketball, magiging successful ka pa. Habang ini-enjoy mo kasi, inaaral mo, na-experience mo yung tama't mali. Walang masama matalo, tandaan nyo. Sa buhay ng tao, ang kailangan enjoyment. Kaya ang payo ko sa mga bagong player ng pigeon sport, be sport. Be proud kung ano meron ka. Saka huwag kang manira. Welcome back sa Herbin's Love TV! Ang hindi ko malilimutan sa pag-aalaga ng kalapate, kumbaga yung memories ko sa pag-aalaga niya, yung si Salise. Remarkable sa akin yun kasi gawa nga mukha siyang pigeon owl. Tapos nagkaroon ako ng first achievement, first try kong maglaro, first achievement ko, lap winner ng Tugigaraw, breakaway yung ibon, mukha siyang pigeon owl. Hindi ko matawaran yung kakayanan niya kasi from training, umuwi siya ng parang kabag, alas 7, alas 6, magugulat ka na lang, biglang babaksak. Kumbaga, hindi mo masasabing kaya niya maging winner sa tumapos ng karera. Tapos second, yung nag-away kami ng misis ko tungkol sa pag-aalapate. Nung mag-decide ako na, sige, kung ayaw mo ako mag-ibon, alis na lang ako ng bahay. Walang joke. Umabot ka sa ganun. Yan yung mga experience ko sa pagkakalapate. And the newest one is yung Esperanza Masbate. Napagpa-uwi ako. Achievement ko sa Big Club. Matatawag kong Big Club kasi ang CS from that time is pinakamalaki ng nasasakopin dito sa atin sa Laguna hanggang Carmona. And otherwise, yung kalaban is mas marami na. Mas mahirap makalusot ng top 10. Kaya isa rin yan sa prestigious race ko. Yung isa, yung first overall, hindi prestigious sa akin yun kasi hindi yung tapos ng ng karera. Pandemic. First overall ako pero hindi ko in-honor sa sarili ko na magaling. Ang diskarte ko doon o fulfillment ba, hindi ko naramdaman. Tapos, kasi ang karera, gusto ko malayo lalo sa South. Gusto ko ma-achieve yung mga talagang pukpukan na yung laban. Gusto ko fair game. Yung natatapos ang laban na maganda yung karera. Yung talagang nakipagsabayan yung pangalan mo sa big name talaga ng industries dito sa Laguna sa katulad nila Tommy Vega, mga RBB, sila Paul Di Mayoga, mga ganyan, sila RML, katulad ni RML, tignan mo, matyaga rin yan, si pare, sila, basta maraming big name, hindi ko lahat ma-mention, sila Melendres, lagi kong kalaban yan, si Pau, si mga taga-mamatid, malalakas din yan. Yan, pag nakita mo na yan, pagdating ng finals, yan ang mga lumulutang ang pangalan. Hindi nawawala sa dulo yan. Pinasakit nga ulo ko niyan
Kaya nakakala ko 5 na lang kami mananalo sa, Survivor, sa Super Set. Aba, magdidilim na, pumutok pa pangalan. Ay, ayos talaga, ang hirap mo talagang lusutan. Yun, tapos in last, nalaro ko ng South, ito yung masakit sa akin, na talagang hanggang ngayon, bumabakat pa rin sa akin yung memories na ang nilaro ko kasi noon. Sa training, hindi ako nabawasan, ako sumuko. I have 16 birds because lahat free ang ring ko. So, nag-clutch ako kasi wala namang masama, subukan na kung sino matibay kasi bumabalik pa lang uli ako sa industries ng pag-iibon from abroad. Pagdating ko ng Pilipinas, nag-first overall ako sa SSRP. Ngayon yun yung sinasabi kong hindi ako masyadong masaya kasi hindi nga natapos ang karera dahil pandemic. Tapos nasundan ng Esperanza Masbate, hindi pa rin ako satisfied dun sa ginagawa kong experiment ng mga bagong breeder. Kasi sa pagbabalik ko, kailangan ko mag-produce ng bagong breeder, experiment. Kasi ang breeder ko nga, flyer. Kasi ito nga yung last ng CS, huli kong laro dyan, yung 16 birds ko, ako sumuko. Kasi, matatapos na ang training, 16 birds pa rin sila. Ako talaga, totoo. Hindi sa yabang. Ang hirap ko mabawasan ng ibon. Pag nagmamotivate ang ibon, talagang lahat nasusubaybayan ko. Hanggang ako ang susukot, walang bumibitaw. Nakukumpleto ko sila. 10 birds ang nilaro ko, 10 birds din yung papasok. Yung 16 birds na yun, halos lahat sila umabot ng last training. Iba kasi inihinto ko kasi nagiging weak na lang. Pero hindi pa rin mawawala. Meron nga ako ngayon, naging weak, pero ilalaban ko pa rin siya. Ang hindi ko lang talaga makalimutan doon is nagkaroon ng bagyuhan, San Isidro lap. 4th lap yata yun. 5th lap, San Isidro. Ang nangyayari doon, bagyo sa bandang Bicol. Ang una sa akin dumating, lap winner pa. Breakaway din yon. Kinabahan na kaagad ako sa lap winner ko. Alam niyo kung bakit? Kasi yun ang pinakamabagal kong ibon. Kasi sabi ko nga sa inyo, kilala ko mga ibon ko. Nung dumating yon, sabi ko, malaking problema to. 7 birds, live ko 6. Paparte ka ng super set sa 800,000 yata yun. Biruin mo, may 6 kang ibon. 2 lap na lang. Hindi ka inuwian. Ang umuwi sa'yo, butas pa. Consuelo de Bobo kung tawagin. Lap winner. Tapos dumating yung 4. Di bali na pauwi ko pa noon. 4. Yun. Naging 5th overall. Saka 10 overall sa area. Tapos 14, saka 20 central. Hindi ako pumasok ng 10 kasi may butas na nga. Yun yung pinakamasakit sa akin. Ang laki ng expectation ko sa batch nila. Kumbaga, best of the best na yung pili ko sa 7 yon. Kasama nga rin dun yung yung challenge sa akin Kasi may challenge ako na ilipad yung ibon ni Ibon Medrana. Kung kaya kong ilipad. Napabot ko ng derby noon. Lahat ng batch na 4 na nawala, ang speed ng first lap hanggang 5th lap is 1-2. Ganun sila kabibilis. Nagkaklak ako ng 7 ibon na ang pagitan seconds. Minsan nga nababati ko sa mga tropa ko kung paano ko daw ginagawa mag-text ng ganun kabilis Kasi po dinadampot ko lang sa landing board. Kahit nakatayo ako sa landing board, pag may dumating na isa, parang pumipila lang. Di kita sticker, send agad. Di kita sticker, send agad. Hindi ako nahihirapan. Ayun yung tinatawag kong taming. Kailangan meron ka sa taming sa ibon mo. Hindi sila natatakot sa'yo. Hindi nagugulat. Or naiilang. Pero hindi natin maalis yun. Kaya lang, kailangan mo talaga silang sanayin. Katulad ng mga to. Sa haba ng vlog, kung anong pwesto nila, yun pa rin ang pwesto nila. Kasi nakakaintindi rin naman ng mga yan. Kahit hayop yan, yung behavior nila, alam din naman nila kung ano nangyayari sa paligid nila. Yun sinasabi kang tame. Simula, yung pwesto nila, yun pa rin. Ayun. Tapos na tayo sa vlog, sir. Matatapos na kami sa vlog. Kung ano, ayun, nagulat na yung isa. No, may gana.
Ayun. Pwede na intervene din sa isa kung pwede sa Oo, walang ano yan, walang galawan yan. stop. Ganyan yung ka-behave. Ayan sinasabi ko sa inyo na yung kalapati, kumbaga dapat yung tinatawag na ano eh, may connection. Yun. May connection ka dun sa ibon mo. Oo. Minsan may bonding kayo. Pero ako talaga sa totoo lang, hindi pinahawakan yan. Ayaw na ayaw ko. Hindi sa may iniilagan ako na ano. Basta, mostly, pag training, wala akong hinahawakan dyan. Mahawakan ko lang yan pag may sakit. Kasi gagamutin ko eh. Yung sinasabing curing, painumin mo. Sa sipon ngayon, gamit ko, Doxy, Lac. Yun lang. Mainam siya. Pero sa bulutong, ayun nga, doon napapasok yung bulutong. Sibuyas lang yan pag inakay. Pag nagpapisa kayo ng inakay, lagyan mo sibuyas. Malapit sa paso. Hindi na yun, tatawag ito, dadapuan ng lamok. Dahil ayaw ng lamok sa sibuyas. Pag medyo dry na, palitan mo lang. Kung gusto mo yung ibon na huwag magkaroon ng bulutong. Eto, nagkaroon ng bulutong itong mga to, malaki na. Mga player na sila nagkabulutong. Kasi bagong loop, tinanggal ko yung isang loop, nabulabog yung isang loop, yung mga doon, lumipat ditong bigla. Na pagkakagat sila. Pero hindi yung naggagamot yung bulutong ha. Hindi ako naggagamot ng bulutong. Kung saan nawawala, katulad ni... Nasaan na yan? Ito yata. Ay, tama. Tagtad ang paa niya ng bulutong. Kung wala akong ginalaw dyan, nawawala na lang basta-basta. Kasi ano lang naman, pag nag-dry yan, wala na yan. Katulad nito, wala na rin. Ilalagyan ng paminta. Baka ma-adobo tayo dyan. Hindi, yung paminta na yan. Kaya ginagamit nila para lumabas yung init ng katawan. Lumabas yung, siguro, yung mikrobyo. Kasi yung bulutong, kutkutin mo lang yan eh. Tinatanggal ko din yung parang nanang buo eh. Yung parang bulate. Pag tinanggal mo yan, deads na rin talaga eh. Pero pag gagamot, wala naman eh. Wala kang gamot yan eh. Kahit ang gawin mo dyan, bulutong pa rin yan. Ayun. Sa pag-out naman ng ibon, hindi naman tayo madamot dyan. Kaya lang, wala naman tayong buyer kasi hindi naman tayo sikat. Saka, actually, ang mga bumibili sa akin, bihira lang naman. Pero may mga buyer ako, katulad ng Tagalawag, taga-Pasita. Yung lately, ang bumili sa akin ng 5th overall ko, taga-Pasita. Tapos yung 10th overall ko, ang bumili, taga-Santa Rosa. Okay naman yung presyo, mababa lang naman ako magpresyo. May, tag dito, ibibigay ko naman yung certificate nila. Wag naman trophy, certificate lang. Tapos, mura lang naman ako magbenta kasi hindi naman ganun ako kagaling. Ibon ko lang kung magre-resulta sa inyo. At unang-una, kahit bumili ka sa magagaling na mag-iibon, huwag mong isipin na ipoproduce niyan ay magaling. Manggagaling yan sa'yo kung paano mo hawakan. Yan ang hindi nabibili nga pala. Yung galing ng fancier, kung paano. Ang maiging gawin mo, tanong mo na kaagad kung paano gamitin. At kung bibili ka ng ibon, huwag kang mamili. Hayaan mong mamili yung fancier para sa'yo. Sabihin mo lang yung gusto mo at hilig mo sa karera, kung anong klase. Pero kung bibili ka, legit na nagpapanalo, may history ng line ng ibon nila na ang pinagkunan ay legit, huwag kang magpapadala sa buladas. Kasi, sabi nga nila, ang linyada, minsan naiisip na lang. Pero ang resulta, hindi mo kayang baguhin. Tignan mo yung mga resulta ng mga fancier. Hindi nila kayang lokohin mo. Katulad ng pagdating ng ording, sino ba yung mga laging nananalo. Doon ka mag-base kung sino yung mga nananalong fancier every season. Paano sila nagiging consistent sa paglalaro. Ayun, kahit sabihin na natin 20, hanapin mo yung 20 taong yon, next season, kung nandun pa rin sila. Ibig sabihin na magaling yung fancier, hindi niya lang na-achieve yung 1. May mga ganun eh. Pwede ka na kumuha doon sa low budget.
Pero kung high budget naman, yung laging nasa top 10, lagi mong tignan. Yon, consistent sila kasi magaling sila mag-alaga, maganda pa linyada. Yung nasa top 10 na yon, pag lagi silang nandoon sa season na, every season nandoon yung pangalan, goods yun. Kahit hindi nagcha-champion, basta nandoon sila sa top 10, naglalaro. Nagmamarka yung pangalan nila. Pero kung gusto mo naman yung mga pang-fundraise, pang-pooling, dito din sa ranking na yun. Ganun lang. Ganun lang paghahanap ng selection ng gusto mong klaseng alagaan. Tapos, magde-develop na lang, ikaw na. Aaralin mo na lang sa pagkakaunawa mo sa ibon. Kaya pag bibili kayo, dapat, kahit hindi naman pedigree, mas maigi pa yung result. Kasi ang result hindi nadadaya kaysa sa pedigree. Ang pedigree, written lang yan. Yun lang ang suggestion ko sa inyo. Pero pag bumili kayo sa akin dito, hindi naman ako mambobola. Panchicks lang, mambobola. Di pagaspas, hindi mambobola ng buyer. Kasi hindi ko yan kumbaga hindi ko ikayayaman yan. Ikakasira ko yan. Kasi once na bumili ka sa akin, na niloko kita, ako masisira. Ayaw na ayaw ko yun. Kasi yung tiwala ng tao, hindi na bibili yan. Kaya alagaan mo rin yung buyer mo. Pag nagtiwala sa'yo, lumapit sa'yo, kausapin mo maigi. Pagbigyan mo kung anong gusto niya, kung kaya mo ibigay o hindi mo kaya ibigay sa presyuhan. Pag masyadong sagad na, di let go na, wag na, boss. Yan, pwede naman tumanggi. Pero sa akin, madali akong kausap. Walang problema. DM lang, PM lang kayo sa akin. Well-entertained naman akong tao. Kaya ko naman sa inyo elaborate kung ano yung linyada. Kahit magdamag pa tayo. Ang mapapayo ko lang sa mga bagong fancier, focus lang kayo sa game. Tandaan nyo lagi yung katagang pigeon racing, pigeon sport. Pigeon racing, kalapati lang ang naglalaban, nagkakaroon. Pigeon sport, ibig sabihin, sport dapat tayo. Whatever kung anong mangyari sa race natin, kung anong result, di sport. Laro lang. Unang-una, wag mong papasok sa isip mo sugal. As bilang fancier. Kasi pag ang pumasok sa utak mo sugal, ang hirap manalo. Totoo yun. Enjoy mo yung laro mo. Parang basketball, magiging successful ka pa. Habang ini-enjoy mo kasi, inaaral mo, na-experience mo yung tama't mali. Walang masama matalo. Tandaan nyo. Sa buhay ng tao, ang kailangan enjoyment. Kaya ang payo ko sa mga bagong player ng pigeon sport, be sport. Be proud kung ano meron ka. Saka huwag kang manira. Parang tunay na buhay yan. Kung anong buhay niya, huwag kang pakialaman. Pakialaman mo, sarili mo. Kasi ang kalaman mo sa sport na to, sarili mo. Dapat lagi mong kakalabanin ng sarili mo. Yung tipong, mahina ako ngayon, sa susunod, dapat malakas ako. Malakas ako nung nakaraan, dapat mas malakas pa ako sa susunod. Yun ang sinasabing motivation sa sarili. Huwag mong gawin motivation yung iba. Kasi distraction ang tawag ng demotivation. Kaya payo ko lang sa inyo, simple lang. Magsaya lang tayo. Lalo na sa mga bago. Sarado nyo yung tenga sa chismis. Mag-enjoy lang. Yun lang. Ako nga pala ay isang coordinator ng isang club. Nangangalang SLRPC. Sa pamunuan ni Leo Reyes. Sila Mau. At iba pang coordinator. Simula San Pedro, Muntinlupa, hanggang Calamba. Itong club na to ay nasasakupan ng Laguna lamang po. Bagong club, pero masaya. Kahit coordinator po ako dito, hindi po ako nananalo. Hindi, magagaling ang player sa Laguna. Kaya hindi ganun dalingin manalo. Mabibilis. Shoutout na rin pala sa aking mahal, sa misis ko, sa dalawang kong anak, si Miguel, saka si Cyril, dalawang anak ko. Shoutout din sa mga tropang marinig, player ko dito sa station ko, as a coordinator sa SL, mga player na nasasakupan ko, shoutout sa inyo, sa mga
tropang naman ng Mag-iibon. Nandiyan sila Eric Mabuti, Joe Cargullo, William Mansurin, Brigando Brothers, Bon Medrana, ba magalit, si Papa, saka si Tengski, at marami pang iba. At sa aking boss, si Boss Nilo, may sponsor ng Loop, at napakabait na tao. Marami tayong kaibigan eh. Ang hirap isa-isahin. Baka makalimot tayo. So, lalahatin ko na. Shoutout sa lahat na naging tropa ko at magiging tropa ko. At meron pa pala isa, yung sa vape na taga Pasita, yung ginawa namin ng kulungan. Shoutout din kay Jess Lu Pandanganan ng Pasita. Ito yung isang vape distributor. Tropa, papabate, mabait ng tao. Bata pa pero labis makisama. Isa rin fancier yan. Meron tayong breeder dyan na pinahiram. Sana maging maganda. Siya yung bumili ng ng Pip Overall. Tapos sa mga tropang Southville, Lakeside, mga coordinator ng SL, lahat. Shout out. Dami kong ma-shoutout eh. Mahirap banggitin lahat, baka hindi matapos. Maraming salamat sa inyo sa panonood at sana maging maganda uli ang ating laro this season. Let's play, let's enjoy. Peace.